And good day mga guys, ito nga pala si Carlo. First time kong gagawa ngayon ng vlog at ito ipapakita ko sa inyo kung paano magsimula ang araw ko. At ito simulan ko sa pagising ng maaga para sa pagpasok sa trabaho. Ayan na nga, at naghanda na ako papunta sa kusina upang kakain na ako ng almusal dahil yun ang una kong ginagawa bago maligo. Ayan, pasensya na, nakaubad. So yun ang kakainin natin, manok na prito at saka ham. Ayan, medyo nasarapan ako ng time na yan at makain naman ako ng dahil kailangan natin yan sa araw-araw upang magkaroon tayo ng energy. Mas mahalaga ang almusal kaysa sa tanghalian upang magkaroon tayo ng fuel. Ayan, time na yan ay enjoy ko yung kinakain ko at nag-iisip din ako kung ano kayo mangyayari sa araw na to sa trabaho, kung magiging busy ba, madami ba mag-a-apply, mag-i-inquire, pero laban lang, kayang-kaya natin yan. So ayan, tapos na tayong kumain at tayo naman ngayon ay maliligo na. So naligo na ako ng time na yan. Ayan, pasensya na, ako ng katawan. Ito na nga, at naganda na ako ng aking babaunin dahil hindi ako bumibili dahil magastos na naman kung bibili ako. Ayan, ready na ako ng kanin tsaka ng baong kong manok at saka ham na natira ako. So ayun na nga, at mas maganda kasi magbaon kaysa bumili sa labas. So ayun na nga, at papasok na ako ng kwarto upang magbihis. So bagong ligo, fresh na fresh pa si Kaloy. So papunta na akong kwarto at ayun na nga, mukhang wala pa ako sa mood niya dahil antok pa ako. So yun na, nagbihis na ako. So, parang jologs ako dyan, diba? Nakarusi. Fish you. So yun na, palabas na tayo ng kwarto upang mag-ready na ng ating mga kailangan na gamit at anuman ang mga susunod na gagawin natin ay gagawin na natin sa mga oras na yan. So lumabas na ako, nagsabit na ako ng tuwalya ko at kinuha ko na yung helmet upang gagamitin sa pagbiyahe dahil magmumotor tayo. So ito lang ang gamit ko. Maliit yung bag ko, may charger, tubig at saka baon ko kanin. Hindi ako nagdadala ng madaming gamit kasi masyadong hassle dahil alam naman natin, trabaho natin hassle, tapos dadala pa tayo. So yun na, nag-ready na ako ng nagsusot na ako belt bag tsaka gloves natin. So ito na, so yun na, lumabas na ako ng kusina para bumaba na sa baba para magpainit ng motor dahil yan ang gagamitin natin sa pagpasok. So yeah, nagpalo na yung aso ko. Ayun na, pababa na tayo. Pero yung mga oras na yan ay hindi ko na-expect na may gagawin pa ako na bagay na medyo makakapagbagal sa aking oras. At ito yung may tae sa labas malapit sa motor ko. Ayan. So nilis ko na, hindi ko na pinakita. So yun na, para ito'y sunod-sunod, para tuloy-tuloy ang dapat natin gawin. Niskip ko na lang. So inalis ko na yung mga cover ni Gab-Gab Jr. para maalis na yung at mapainitan na siya. Ayan, dinadala ko yung cover na yan kasi minsan umuulan, maaraw. Sa labas ko lang siya pinapark kasi syempre masikip na sa loob, kaya sa labas na lang siya nakapark. So ayan na, inalis ko na siya sa pagkaka-center stand at nilatch ko siya sa first gear at saka pina-free wheel ko siya sa clutch, gamit yung clutch. So, sobrang hirap talaga niyan para maganda yung takbo niya. Ginagawa ko yung lagi pero napakahirap. Kaya kung may kayo kung paano masolusyonan, sana tulungan niyo ako dahil di ko rin alam, kasi sa kanya ko lang na yan, napagod na ako. I-start ko na si Gab-Gab Jr. Ayat, inaandar ko na para mainitan na yung kanyang makina kahit pa paano.
Ayan, napa-start na siya. May mga nakamotor din. Then ayan na. Kaya ililipat ko na siya sa likod dahil kailangan ko na siyang iharap sa doon sa may kalye na yon dahil dyan talaga ang way ko. At walang way dito sa kaliwa. Sa harap, nakaharap si Gabgab Jr. dahil yung way na yan is malayo na masyado. Kaya hinaharap ko siya pag ganyan. Medyo mahirap kasi mabigat talaga siya. So ayan, kailangan talagang kayanin kasi siya lang naman ang kasama natin sa pagpasok sa trabaho. Ayan, binuhat ko siya. So ayan na, pwede na tayo malis. So ayan na, nandito na tayo sa trabaho. Hindi ko na dahil wala akong GoPro. Ayan na, nagtanggal na ako ng gloves para pumasok sa opisina at mag-attendance na. Ayan na, pumasok na ako ng office para mag-attendance at ayan po ang supervisor ko. So ganyan ang ginagawa ko kapag meron akong mga paperwork sa trabaho. So ganyan kadami, kailangan updated tayo sa ating mga papeles para hindi naman tayo mapunuan. So yan, time na yan is pumunta yung isa kong customer na nag-apply, then ayun, kukuha siya ng unit na kilalang kilala sa Rusi ay yung RFI 175. Yan si nanay at kasama niya yung kanyang manugang at ayan, nagtingin-tingin sila ng unit pero ayun, kukuha nga sila dahil yun ang nila sila na kumuha ng matte black. Then ayun, nililasan natin para sa kagustuhan nila na magkaroon ng unit. Yun ang trabaho natin, ang mag-release ng motor. Ayan, nag-fill up na sila. Then after that, interview ko sila ay si nanay at saka ang kanyang manugang. So ayun na, tapos na silang ma-interview. Ngayon gumawa ako ng SI. Then ayun, magamit ako ng typewriter na makaluma na ginagamit talaga yan sa paggawa ng SI. So kailangan lang ingat-ingat lang dahil madaling mabutas ang SI. So ayun, kaya iniingatan natin tong ating paggawa. At madami nagsasabi na masyado nga daw makaluma. Kaya ito ginagawang laruan ng mga customer at pinagtatawanan nila dahil nga daw masyadong makaluma. Pero malaking bagay itong typewriter na to sa akin dahil ito yung isa sa mga kailangan ko sa araw-araw, lalo na kung meron tayong mga release unit. So ingatan ko talaga to, mahalaga to. So yan, nagtatype ako dahan-dahan at sigurado ko din na tama yung at yan nga, isa kong customer na nag-apply din. So ang mga oras na yan ay pasado alas 5 na at nagre-ready na kaming mag-akyat ng motor at magsara na. So ayan na, nagpasok na ako ng unit ng mga repo para hindi na rin, para makabawas na rin sa mga iaakyat at gagawin. Ayan, unti-unti ko inakyat na medyo mahirap dahil yung ibang gulong ay matigas na at flat. So ayan na, nagre-ready na tayo para makauwi. Ayan na, inalis ko na yung cover ni Gabgab Jr. dahil wala ng araw. Kailangan ko na rin siyang painitin dahil hindi natin pwedeng painitin ang motor ng may cover. So mga oras na yan, umalis na rin ang isa kong katrabaho na si Makmak. Then nag-close na rin upang ayan na nga, hindi na ako nagre-ready ng aking gamit, nagsuot ng helmet at nagpa-andar na ng motor upang mainitan ng kanyang makina. At sa madaling salita, para yung kanyang engine is maganda ang takbo at smooth. So ayan, nakauwi na ako.
Kinaberan ko na siya, binalik ko na siya sa kung paano ko siya inano kaninang umaga. Ayan, para protektado. So, ayan, nabangan na ako ng aso ko. Ayan, sobrang pagod ngayon, pero okay lang. Ganun talaga pero may mga nag-aalis ng pagod natin na no? Pabebe dog. Nakasalubong agad. Diba? Nag-aalis ng stress. Ayan. Tapos na kumain. Ayan. Gutom ako ng oras na yan. So, wala akong choice kundi kumain ng kumain. Stress reliever ba? Kaya tumaba tayo eh. Ayan. So, malapit na matapos ang ating mini vlog. So, susunod naman yung iba kong video. Papakita ko paano ako bago matulog. Kung anong ginagawa ko bago matulog. And ito na yung tapos na ako kumain at itutuloy ko yung iba pang vlog about kung ano pang ginagawa ko sa araw-araw. So, hanggang next time, ito, minom na ako ng tubig. So, susunod na vlog ko, ipapakita ko sa inyo pa yung mga ibang ganap sa buhay ko. So, yan na, patulog na tayo. Oras na para magpahinga. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.